Anong diskarte mo para mapababa yung AHT mo? Ano po yung targets and metrics nyo as of this moment? Gaano kahaba ang avail time nyo? What's up, Meta Peeps? Since nabitin tayo sa ating first episode of our ambush interview here in BGC, Bumalik tayo para makipagkwentuhan, but this time we're going to ask their reason bakit mas pinili ng maging call center agent dito sa BGC. Kaya tara, makichika na tayo sa kanila. anong highest educational attainment nyo? Second year college po ako. First year college. Ako, hindi ako graduate ng college. Pag-graduate sana, hopefully soon. College grad po, HRM. Bakit hindi nyo po pinursue yung course nyo? Nag-start po kasi ako dito is parang after pandemic. So, nung time nung kakagraduate ko pa lang is, nandun ako sa passion ko, pero parang salary, gano'n. Yan yung, kasi nung pandemic talagang bagsak na nga. Yung BPO yung nag-stay. So, right. Okay, thank you. And ikaw po, ano pong course yung tinake mo? A Bachelor of Science in Pharmacy. So what made you decide to not pursue it? Well, before pa lang, parang salary-wise, parang ito na may pinakamataas na salary dito sa Philippines. Natry mo na bang magpuslit ng pagkain sa production? Matik! Araw-araw. Paano nyo ginagawa? Dami kong packet dito. Tsaka nasa gilid lang namin yung micro kitchen. Oo, lagi. Cheerio. Yes! Ano pong mga food yung minsan pinapasok nyo sa floor? Siyempre, yung maliliit lang, pero minsan malaki eh. Wow! Inaalis lang yung hangin. Dinadramahan niya lang po yung guard para may pasok namin yung pagkain malalaki. Pinalabras ko yung guard kahit babae, di ba? Ano po yung targets and metrics nyo as of this moment? Attendance, and pinakamalaking chunk talaga yung attendance sa amin eh. So, ando din yung quality sa escalation side ng client namin, ganun. Meron din yun kasama sa metrics namin. Sa BPO talagang attendance po yung pinaka-importante. Bawal ang late. Ganon. Yan po talaga yung magliligtas sa'yo. sa Baka Dinadadma ko yung metrics eh. Basta makapag-work ako eh. Ako din eh, pero sa tingin ko AHT, QA, tapos resolution po. Kung accurate yung resolution namin. Mas maganda nagpa-follow kami sa KBO. Anong diskarte mo para mapababa yung AHT mo? Sanayan na lang po kasi yan eh. Kapag same issue yung nakukuha ko, ayun, alam ko na yung resolution. Tapos pag hindi ko naman alam, di na ako nahihiya magtanong sa mga SME, mga TL, ganyan. Mga tenured. Ganun din kasi most of the time paulit-ulit na rin kasi yun. So kapag paulit-ulit na may nakaready na akong answers. direct to the point lang, kung anong concern ni customer, sasagutin mo lang, wala nang maraming palabok. Since back office naman kasi wala kami masyadong age-related ticket. Kaya basta pag may concern lang si customer, sagutin mo lang agad. Yun na. Gaano kahaba ang avail time nyo kung meron? Depende po sa queuing. Pag queuing po, walang masyadong avail time. Pero pag dry yung queue, maybe 30 to 1 hour ganun. 2 hours to 1. Okay, so anong ginagawa nyo during avail time? Usap-usap. Kwentuhan. Sa amin dun sa back office before, kung idle time yung pag-uusapan, mahaba eh. Pero ngayon kasi nalipat kami ng panibagong sub-department namin. So kami may pinakamataas na percentage ng processing time namin. If you're looking for a vibrant career dito sa BPO industry, check out the countless opportunities that we offer. Visit our website or you can reach out to us directly to discover how you can become part of our team and start an exciting journey in the BPO industry. Stay tuned for updates on new job listings and exciting career developments. We can't wait to welcome you to our team.